umamin. Umamin talaga mga kababayan na walang pag-aalinlangan. Ito si Stella Kimbo mga kababayan na pinagplanuhan nila, pinaghandaan, scripted yung pandudurog nila sa Kongreso kay VP Inday Sara. At ang rason ni Kimbo na alangan naman hindi kami maghanda, magagalit naman kayo. Sasabihin naman daw ng tao na hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho. Tapos ngayon daw, nakahanda sila. Oh, with all the PowerPoint presentation mga kababayan at script. Magagalit din naman kayo dahil naghanda kami. Oh, trabaho namin ito. Huwag kayong magreklamo. Oh, parang ganyan mga kababayan. Itong sinabi ni Kimbo Tiki, Kimbo Los, Kimbo Lok. Na ang sabi ng mga netizens, from rags to riches na mga kababayan. Na simula nung naging kongresista, ay sosyal na. By the way mga kababayan, isa pala itong si Stella Kimbo mga kababayan sa lubos-lubos na nakinabang dito sa flood control na inalaan ng gobyerno. Dahil ang kanyang distrito ay ang flood capital of the world na Marikina, na hanggang ngayon ay bumabaha pa. Taga Marikina, narito po ang inyong kongresista si Kimbo Los na pinadaluyan ng flood control project sa Kongreso. Panoorin po natin ha. Ano hong reaksyon nyo dito? Babasahin ko lang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenaryo ng House. Wala talagang denial mga kababayan ha. Yung pagkukunwari man lang na hindi namin ginawa yan. Affirmative talaga ang sagot nitong si Kimbo Tiki, Kimbo Los. Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahandang script na nabasa. So parang pinalalabas niya, scripted ang ginagawa niyong hearing sa scripted. Stick to the plan. House of Representatives. Talagang meron ng desisyon bago pa man mag-hearing. Meron ng desisyon bago pa man mag-hearing. Expected natin mga kababayan na i-deny nila, pero tsunga din itong si Kimbo indirectly mga kababayan, inamin. Well, kabayan, actually, pag hindi po kami handa sa ating mga ginagawang trabaho, kami po ay pinupulaan. Pag kami naman po ay handa sa aming trabaho, kami din naman po ay pinupulaan. Pinupulaan daw sila mga kababayan kung hindi sila handa. Kung handa naman daw sila, pinupulaan pa rin. Hello! Sinabi ba namin na hindi kayo handa? Ang sabi, planado nyo na, scripted nyo na. Simulat sa pool pa lang, may decision na. Let's stick to the plan Yun nga mga kababayan, inamin indirectly. Natin na hindi dininay ha? Documents po tungkol po sa confidential funds ay sinabit na po ng House noong hearing po ng COA. At alam nyo ba itong mga dokumento ng COA mga kababayan? Yung notice of disallowance na ginagamit nila ngayon, na-notice pa lang naman, coincidentally, minadali po yung inilabas mga kababayan few days before sa hearing ni VP Sara. Planado ba? Yan ang sinasabi namin Kimbo. At bakit ginagamit nyo itong issue kay Sara gayong 99% naman ng nasa Kongreso ngayon mga kababayan ay possibly na-issuehan naman ng notice of disallowance. Hindi pa yan final. Kimbo, ginamit nyo na. Nag-aantay pa nga ng sagot kay VP Sara mga kababayan up to February next year. Tapos ngayon, pinalabas na nila ng kurakot si Sara. Nakuha po namin ang documents na yan bago po mag-hearing para sa Kaya yan ang sabi ni Sara mga kababayan na very dangerous daw itong ginagawa ng Kongreso na hinahalongkat na nila itong mga dokumentos ng COA na hindi pa natatapos. Notice pa lang. August 24 atan pinalabas ng COA. Itinaon nila mga kababayan na the following week o 2 weeks ay hearing ni Sara sa Kongreso. Dahil gagamitin. Mga po nagsasubmit ang COA ay meron na pong mga congressman na nag-request na po sa amin na makakuha ng document. Because yun nga ang punto Kimbo Los, Kimbo Tiki, presenting mga kababayan, yung kanyang dog tag, collar, ano ba yan? Dog collar yan? Burloloy, alahas. Millions and millions siguro yan. Ang earrings, sobrang mahal. Thousands and thousands. Necklace, thousands and thousands. Relos, thousands and thousands.
Millions of burloloy mga kababayan. Tapos ang mukha. Kung presyohan lang ang pag-uusapan mga kababayan eh. May utang pa siya. Negative. Kung naaalala niyo po, last year pa po hingi ang mga documents na to. Kaya, kumbaga po ay... paulit-ulit na lang kasi mga kababayan na kanilang tanong, confidential fund. Kasi it's an important issue. Hindi po ba last year na laman ay... Tapos, bakit hindi nyo ginawa yan kay Marcos kung hindi na kayo sumusunod sa tradisyon? Bakit hindi nyo ginagawa yan sa inyong mga sarili? Mga kongresista, sinong nag-i-scrutinize sa inyo? 125 million in confidential funds ay naubos in 11 days at... Yan, big issue sa kanila mga kababayan. Pero sila, 1.2 billion. Isang araw lang, mamimigay ng ayuda. Sa isang lugar lang sa Davao City, ha? Gustong malaman paano nangyari yun. And finally, nasabi na ng House ang documents. Kaya, inabangan talaga ng... inabangan ng mga buhaya, nakanganga. At so, nung nakuha po yan, and nakuha yan about 4 days before the OVP hearing, kaya po, nagkaroon talaga ng pagkakataon na pag-aralan ng mga documents. So, yun po. Ayaw pang umamin itong mga buhaya, mga kababayan, no? Pansin niyo mga kababayan, yung hearing dyan sa Kongreso, hindi na kami nanonood. Wag na nyo nang panoorin. Dahil grabe pong pambubuli mga kababayan eh. Lalong-lalo na dyan sa quad. Wag na kayong manood. Boycott nyo na lahat mga kababayan. Aside sa yan talaga ang gusto nila na manood kayo dahil gusto nilang sumikat, ay pinapakita lang nila kung gaano sila kaabusado. Opo. Okay. So hindi natin alam kung anong paliwanag dito ng Office of the Vice President o ni Vice President Sara kung bakit kailangan ng mga satellite office na ito. Kailangan pa ba ipaliwanag yan? Na kailangan ng satellite office? Saan ba nilalagay ang mga satellite office, Noli de Castro? Di ba sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao? Magtanong ka kung ang satellite office ay katabi lang ng main office dyan sa Maynila. Ang purpose dyan ay para at least Luzon, Visayas at Mindanao ay masisilbihan ni VP Sara dahil hindi lang naman siya sa Luzon Vice Presidente Magtatanong ka kung bakit may satellite office sa Visayas, sa Mindanao. Siyempre, unfair naman kung sa Luzon lang. Sa Luzon lang ba ang may nangangailangan? May hingi ng tulong? Yun po hindi natin alam. So, di naiintindihan ng mga ungas. Tapos, itong Tingog Party List mga kababayan, as if, may office all over the Philippines. Diyos mio. Mas marami pa, 100 plus ata mga kababayan ang satellite office ng Tingog Party List. Po, naging, kumbaga po, sana inasahan natin kung siya po ay nakarating nung at the second hearing ay napaliwanag po niya. Hindi ba yan napaliwanag kung saan gagamitin ng ang kanyang budget? Nag-present na nga siya Thorough presentation po mga kababayan. Doon napunta. Lahat ng dokumento. Dinisregard nila mga kababayan dahil dito sila sa confidential fund. Na hindi na nga humihingi si Sara ngayon Kung anong ginagawa nito. Opo. At kailangan ba to? Yung mga tanong. Paano ka mamimigay ng tulong kung wala kang opisina, ungas? Actually, yun ang mga tanong kasi sa pagkakaalam namin. Sila rin ang nagkakaintindihan mga kababayan, si Kim Butiki at ito si Kabayong Noli. First time po ng isang Office of the Vice President na magtayo po ng ganyan kadami pong mga satellite offices. First time dahil siya lang ang nakaisip niyan mga kababayan. Ang iba, walang pakialam. Meaning, walang paki sa kanilang trabaho. Kaya gaya mo, Noli de Castro, naging vice presidente ka. Anong nagawa mo? Pulpul ito si Noli de Castro mga kababayan Wala nga tayong alam na naging programa nito o kung mayroon man. Sa paper lang. Ito kay VP Sara, kumilos talaga. Nagpagawa ng opisina. Paano ka magtatrabaho kung wala kang opisina? At paano mo masisilbihan ang iba't ibang lugar kung wala kang main office? Ngayon lang po mga kababayan na itong vice presidente ay tumutulong at yan ang gusto ni VP Sara. Na kahit pa in the future, kahit hindi na siya, ipagpapatuloy yan dahil kahit kalaban pa yan sa politika, ay at least ang natutulungan dyan ay ang sambayan ng Pilipino. At isa pa, ang Vice President is under the Executive Department. May karapatan po siyang mamigay ng ayuda mga kababayan. Dahil trabaho po yan ng ehekutibo. Throughout the country. Kasi I'm sure kayo po, wala naman. Wala ganyan. Walang ganyan dahil pulpul ka Noli de Castro. Opo, ganyan. Wala nga permanenteng opisina ang Office of the Vice President hanggang ngayon. Anong ginawa mo? Wala. Yung Vice Presidente Noli, pwede mong gawin yan actually, pero hindi mo naisip.
You have all the time in the world pero hindi mo ginawa. Opo. Okay. So, Natawa pa. eksakto 733,198 million pesos ang nirekomenda nyo para sa Office of the Vice President. Eto na lang mga kababayan ang naiwan. Pangsahod na lang yan, pambayad sa renta, maintenance, kuryente, ganyan. Siguro kung may maiiwan dyan, kaunti na lang talaga mga kababayan. Pero anyway, huwag kayong mag-alala dahil maraming paraan si Sara eh. Hindi yan titigil sa pagtulong mga kababayan. At marami yung donors. Yes po. Kahit pa tayo, pwede tayo maging donors, ambag tayo. So 733 million, Tapos, 198. Okay. ang mas malaking chunk niya mga kababayan, 1.2 billion ata yun. Ililipat doon sa DSWD para pang ayuda. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na wala talagang patumpik-tumpik? Inamin niya na scripted, planado. Mayroon ng desisyon mga kababayan bago pa lang mag-umpisa ang pandudurog nila kay VP Sara. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below.